match point na po ang Twisted Minds onto the blue side and red side TNC Pro Team. Nagkakabol at gusto ba secure ang game 3 kung sakali. Pero tingnan muna natin, magiging galaw nila sa mapa. Ngayon, babalik si Benny Cutie on a hero he's most familiar with na sabi ko nga parang ito muna yung oras na bumalik muna sa basic fundamentals ng TNC. Oh, classic to ah. Magandang matchup actually, no? Pag kung iisipin mo. Medyo lamang lang talaga ang harik dyan po sa nag-level 4 kasi Zaman Force pa. Yep. Di mo naman na maiiwasan talaga, no? And yung pokes din. Pero ang kailangan nating mataan dito, yung pag-ikot din ng position 4 and position 5. Magmamatter yun, lalo na kung good din ang prayo nila, di ba? Tama naman. Maganda rin yung ginagawa ni Sean every single time dahil yung pangaharas ng isang Jushin, maaari mo kasing bigyan ng bigyan. And-force, teka lang si Trimar. Uroy ko po. Alam mo, sabi ni Lanzo, men, sobrang kabisado ko yung Uranus. Alam ko kung kailan gagalaw yan. Alam ko kung kailan ngingiti yan. So, Kasi kayo may early pamasko promo eh. Ang pamasko, syempre, season of giving. tama. So really giving talaga dito si Lanzo. And that is what you wouldn't want kung sakali man, di ba? Early on pa lang in-explain na natin, Josh Cakes, kung bakit nga ba may kalamangan ng Twisted pag maagang laro dito facing. Kasi kahit level 2, I mean, kayang pumanish ng level 2 Arlot and a level 2 Jushin. Teka lang, si Nosa naman. Hindi na ako makapag-explain, sa totoo lang. Ang daming ang daming mga potential. Baka pwede na po ngayon, sir. Okay yan. So, kumakalma tayo ng konti. Again, going back sa sinasabi natin, yung level 2 ng Jushin tsaka ng Arlot, okay na yun na pampatay eh. Kaya pwedeng pampuwersa yun ng Revitalize from Chakno. And without the Revitalize from that Gatot Kacha, that would give freedom para sa Twisted Minds na ilaban ng ilaban yung mga objective. Tama naman. Pero kailangan pa rin lang i-activate mamaya yung ulti. Baka magtaka kayo. Pwede na raw yung skill 1, skill 2. Pero considering na sa first and second kasi yun yung pinaka-edge nila kasi nga mas babad at bababa rin si Trimar. Ayun na, nagsama-sama sila dun sa may bandang gitna. Magle-level 4 si Lanzo once na makuha yung minion. Ayun na. Sakto. Level 4 na siya dito. Trimar. Nag-atay din kanyang level 4. Sensui nagsisimula na rin sa unang pag-go ng laban. Chak Bamba ay nandun. Tamama yung ton. Zaydan. Nagabag dito target pero sinubsob na kagad dito ni Sean. Pasok din itong si Lanzo. Sapat pa yung kanyang damage pero Sensui again. Makakuha ng pag-go. Ipit mula dito kay Trimar. At ngayon ay kailangan na mag-atrasa ng Twisted Minds at tagumpay ang kanilang plano. Mas malinis to, no? Walang namatay pero nakuha ni Turtle. Ang pagkaganda rin kasi ng ginawa ni Sensui doon, hindi niya ginastos yung heavy spin para lang i-secure yung objective. Thus, meron pa siyang heavy spin para iligtas yung kanyang mga kampi. Yung moment na humahabol na yung TNC sa side ng Twisted Minds, Sensui just pops out the heavy spin, wag ang mga prinsesa ko. Yun ang turing niya ngayon sa Twisted Minds. So I therefore conclude na ngayon isang godfather muna si Sensui. Tama. Protektahan niya ang kanyang mga nasasakupan din dito. And I do like na na-highlight natin na ngayon versus Game 1, lagi siyang heavy spin papasok retry. Yep. This time, nag-antay talaga siya. And up until the end for TNC Pro Team, hindi sila masyado nakapag-reach out kasi dun lang sila lumalaro sa square, di ba, ni Lancy. Dito sa Twisted Minds, pinapahalagahan talaga nila kung saan gagalaw din itong si Sensui. Inaalalayan nila kasi alam nila na mahirap pa para kay Sensui na maubusan ng mga farms. Kagaya nung nangyari nung game number 1 na sobrang na-behind siya doon sa gold. Buti nilang napakaganda na naging ikot nung mid nila, yung mid duo nila at sobrang stable din ng mga sides. Pero ibang usapan kasi ito if ever man di ba? Tsaka isa pa sa mga nagiging problema ng TNC dito is yung minimal amount ng crowd control na meron sila. The only one that they had was itong si Chakno, yung kanyang unbreakable, yung taunt. Yung slows are there because of the RWM, the Void Blast, and even itong mga ionic plates ni Trimar. But then again, we're talking about an Akai na may innate purify, Harith na sobrang gaslaw na kailangan mo talaga ng suppress o immediate control para lang mahawakan at ma-burst down yan. Tapos ang baba pa ng burst potential nila. Although, pagdating ng late game, lahat ng mga pinagsasabi ko kanina, mawawala yon sa sobrang taas ng front to back damage na meron ng TNC. Okay, move forward nyo na lang. Buhayin nyo na lang yung mga nasulat nyo. Pero tama ka doon. Meaning for Twisted Minds, nandun yung immediate crowd control versus onto the Gatot Kacha's AOG. Kaya immediate action, going on to the second turtle, actively pa rin naman yung ginagawa dito ni Chakno onto trying to give intel. May mga nagtatago mga miyembro dito for the mines. Pero para sa TNC Pro Team, mukhang G pa rin silang i-contest ito sa kamay ni Sensui. Ito na, sisimulan na kagad ang Kaloy. Tumama yung Unbreakable. Pasok din si Lanzo. Nagamit niya yung Brain Spider. Reroll manipulation para yung Lanzo pero tinatry bit-bitin dito ni Sean. Nabit beta! At si Sensui pa rin na magtatagumpay doon sa pagong. Ikalawa na to pero gumamit din Reroll manipulation. Itong si Chak at nakuha din na si Lanzo. Ngayon si Coleman magiging sa target
target, free hit lang. Itong si Benny. Wow! Pero napikon yung dalawa, Sean, ang tagapagligtas. Pero nagamit yung flicker, kaya lang di siya makakatakas sa mga shuriken dito ni Benny Cutie. No, siya ay nandito. Ilalapag ba yung Summer Force? Yes, sir. Kailangan na mag-atrasan din ang TNC. Nagamit yung flicker. Pero nandun yung final slash. Wow! Ang naihatid sa huling hantungan nitong si Lancy. Ngayon magiging next naman si Trimar. Kailangan niya ring lumayo. Grabe nagiging palitan dito pero makakatakas pa rin si Trimar. Hindi pala si Sean ang tagapagligtas. Si Nosha naman ngayon. Grabe yung pasok ni Nosha to with the Zaman Force, and not just that, yung final slash mula kay Kaloy. After pa nga niyang i-final slash, ang vengeance niya, si Trimar, sabi niya, Nosha, kaya mo na yan, ako na dito, subukan Matanda natin ka na. abulin. Di ba? Matanda ka na. Dito naman ako sa ibang mga kapatid mo na kailangan din ng proteksyon. Pero todo-todo, nire-ready ko palang sabihin na ang TNC, nakabangon na sila, hindi man nakakuha ng turtle, but gradually so maganda yung chase nila. Pero for Twisted Minds, ayun na naman yung immediate action, Joshi Oo, Kings. kasi natuto sila from game number 1. It really is the same thing na ginagawa ng TNC. It's just that ngayon, mas nakokontrol nila. And Sensu is winning the 3-3 battle even without using the heavy spin. So ang daming layers pa na pwedeng gawing preventive measures ng Twisted Minds. Up top lane, sumubok ang TNC na sumugod. Pero nakita agad ni Nosha, and si Kaloy kasi nandun lang sa gate, di nakatingin. Oh, mayroong 3 paparating. Okay, ayan na. 4 na miyembro na mula dito sa TNC na mag-examine force. Atras muna si Nosha. Pati yung river manipulation. Pero Hello. si Kaloy na yung final shot. Tatlong naman! At yung heavy spin! Si Triple mo magkikita agad din si Chat no ata. Pero nagdadalawang isip yung Sensui. Nagamit nila yung Apat of the Guardian. Patutunaw ang dalawa. Kaloy at itong si Chuck. Ngayon naman ay kailangan na umatras si Tremor. Ang baba ng kanyang boy. Pero doon si Zaida. Zaida. Nag-aabang ang charge yung kanyang pala. Sean. Natatamaan din ng stun. Mabubuhay ba? Nosha! Hindi! Kasi buhay pa rin si Nosha Nosha! mga kaibigan. Habang si Tremor ay makakakuha ba din si Benny pa rin. Ang nakasecure doon habang si Lanzo yung pumasok na with a flicker. Ang makikita niya si Lanzo sa salo. Yung tatlong kapas ng Bravest Fighter. Kailangan umatras dito. Benny kasi may ibang sabay na rin dito. Kaya lang sapat yung damage ni Benny para tunawin at pabagsakin itong si Lanzo. That's multiple trades in a row, pero sino nga ba yung mas nakalamang doon, I Joshi? can say that TNC got the advantage doon sa laban na yon. 4 kills ang napunta kay Benny Cutie, and not just that, pinapabilis nila yung threat na sinasabi natin kanina. Normally, ang isang carry magiging online come 13 to 15 minutes kapag nakuha niya yung dalawang item. Pero ngayon, si Kaloy pa nakakuha ng turtle! Oh my goodness, andun yung bit-bit at si nilayo. Zaida ay namaalam. Andun yung Abbott of the Guard, Winner Manipulation as well. Ay nagamit na Benny, nakadalawa! Atras muna dito ang Minds. Pero sabi ng TNC, sige, diretso tayo sa gitna, pwede pa tayong pumasag. Si Lanzo yung magbabantay. Pero andun yung River andun yung ultimate. Sa likod, yung kanyang Bravest Fighter. Oh, sumunod. Tinry lamang niya kunin, Nako! pero godlike na si Benny Cutie. Oh no, isa-isa sila tinatanto sa na dito ng TNC. May Nosha pang nagtatago. Might go for a clash here. Meron tong latag kung sakali. Pero mukhang back na muna ang sagot dito for Twisted Minds. Dahil din sa taas ng sustain na meron ng TNC with Chaknos Revitalize, with Tremor's innate consecration sa kanyang ultimate, napapabagal yung team fight. Napapapunta sa side ng TNC na kung saan si Benny Cutie maganda na yung posisyon niya. And mind you guys, that's a 7-0-1 na carry. Etong time na to, ito na yung punto na yung 800 na kalamangan ng TNC as a team. Yung 2,000, feeling ko 2,000 mahigit na yung lamang ni Benny Cutie against Nosha with that kills na nakuha niya. And we do understand yung commitment dito ni Sensui, but sadly hindi niya kasi naintog para maipit doon si Benny Cutie. Looking at her instant replay, it really matters talaga na na-activate nila na maaga si Benny Cutie. You Sobra. mentioned na kailangan naman talaga nila ng Shredder, and the way to make it earlier is para isama mo agad si Benny Cutie, get those numbers going. Nakakatakot ito. Actually, nagtatago lang si Benny sa likod ni Lancy kanina eh. And ang hirap din kasi pumasok sa river manipulation kung iisipin mo. Kailangan buong loob mo. Kailangan sigurado ka na may mapapatay kayo kasi langkit niyan eh. Hindi ka basta-basta makakatakas if ever na tumapak ka eh. Tsaka, Tama naman, si Sensui, di ba? Nung tumapang siya, kaso no way out. It's going to be another added number para kay Kari dito ni Benny. Saka isa pa sa mga dapat i-adjust ng Twisted Minds, tulad nung sinabi nyo, if they want to commit. Kailangan si Sensui mahanap niya na itong si Benny Cutie, considering din na naka-flicker lang din naman, hindi siya naka-purify, hindi siya makakatakas once na siya yung maipit right from the start. Kailangan din nilang i-burst ng ganun kabilis. They need Nosha na makasama doon sa clash na yon, dahil kung wala siya, baka mabuhay yung carry. That's one point to consider. Pero ngayon, big point to consider ay yung lore na matutunaw na. Mabilis to, heavy speed nagamit. Tremor, kailangan matras nagamit yung kanyang consecration. Pero pumasok pa si Lanzo, nagamit din yung kanyang Lance Shaker.
Pero hindi na muna sasabay ang TNC. Malayang nakuha ng Twisted Minds yung objektiba na yun. Joshi Kicks, Lord ang natig doon ng Twisted Minds and without any casualties as well. Okay lang yata yun for TNC dahil din sa shred na meron sila, they can easily burst down the Lord and also they can commit everything na meron sila. Mababa lang din naman yung cooldowns ng ibang mga skills na meron yung heroes ng TNC. And ang sobrang worrisome pa din for Twisted Minds is that hindi nga nila mahawakan yung carry. We're talking about TNC lacking some crowd control against that Harith, pero for Twisted Minds naman, hindi rin nila maabot yung carry dahil natutunaw na agad sila. Ganon lang kabilis na banatan ni Benny Cutie, yung mga members ng Twisted. Kahit yung mga Void Blast, tapos yung sapilitan treadmill dito, ni Lansu, ay Lancy, bale, pares kasing Lance eh. Oo nga. Nakikita natin dito, nakikita natin malaking bagay. Actually, topping of the charts as well doon, di ba? Yung Eve and yung carry talaga yung pinaka-kinukonsidera nating high strength here for Twisted Minds. And mind you, kumpleto naman yung frontliners, pero hindi kumpleto nga is yung pag sila talaga sama-sama jutsu. Laking problema din kasi ni Trimar dito, yung panggugulo niya ng ganyan. Alam niya rin wala kasing agad-agad papatay sa kanya unless gamitin yung mga resources. Diba? Alam mo, hindi ginamit ni Senso yung heavy spin. Alam niya ka rin kasi na may possible pang mas magandang target. Hindi yun si Trimar. So dun sa point na yun, malayang-malaya si Trimar na okay, sige, guluhin niyo ako, poke niyo ako, heal ko lang yan, uulit-ulitin ko lang hanggang sa maurat kayo. Yun nga eh, kinonsecration lang eh. And napakahirap dito para sa Twisted Minds. No? So, kailangan nila i-consider kung sino ba ang magiging unang target ng kanilang koponan kasi hindi mo maaatip na magbuhos kagad ng skills dito. Knowing na ang lagi nasa harapan si Dreamer, laging nag-aantay lang si Chakno ng counter-engage. And dalawa naman, yun yung isa sa mga kakayahan ng isang Gatot Kacha. Kapag nagsimula na yung teamfight, paminsan, tsaka lang siya pumapasok, di ba? Ganun yung nagiging targetan nila eh. And this is why kanina nabanggit ni Joshi kaysa parang hawig din talaga si Trimar pagdating dito kay Lansu sa hero po. Hero. Baka mamaya hawig sa mukha. Magkaiba po talaga. Hindi, Pareha magkaiba. silang equally pogi in their own way. Pero in their own way kasi for TNC Pro Team, malaking bagay nga kasi ulit na hindi nahahanap yung right targets. Pero ito, tamang target na ba ito? Yan ata yung tamang target. Ay, natapon! Tapos bet si Lancy ngayon, 4v5 magiging 3v5 na. laban. Magiging 3v5 bata. Kayo nagamit din Benny yung Cutie dito. Si Benny Cutie nakaka-play. Kailangan matasunin Naku. si Sensui. Pero buhay pa ba? Freedom! 3v5 pumasok na ako. Aray, Guardian! Nakatunaw na naman si Benny. Ito naging target ay si Nosha. Medyo bawas ang mga damage dealer dito ng Twisted Minds. Mahaba-haba pa naman para dun sa Lord. 20 seconds. Pero dun yung final slash. Go pa ba sila dito? Chakno. Papasok na rin si Trimar. Nakababad ang dalawang miyembro dito ng TNC. Pero kailangan na matras si Lansu. Wala pang heavy speed din si Sensui. Kailangan niya lumayo dito. At sa sakit! Nung mga shuriken, ladies and gentlemen. Pero buhay pa rin si Trimar. Nakadalawa pa si Benny at pwede mag-transition patungo dun sa Lord. Tatlo ang tanggal at kayo para sa TNC Pro Team, buhay pa rin si Benny Cutie. Napakalaki yung ginagawang factor ni Trimar doon sa pangyayari na yon. A lot of times na sinubukan ng Twisted Minds na labanan siya, na i-burst down siya. But because of them using their resources to burst down Lancy, doon pala ang bawas na yung kayang ibato ng Twisted Minds. And yung next na target pa nila, ang nakita nila, si Trimar. It could be Benny Cutie, but because of Benny Cutie's perfect position, perfect timing sa pagpasok at pagsama, yun yung nagpapahirap din for TNC. Nakita natin si Sensui, nung humarap siya ng isang maling posisyon lang, nag-ulti si Benny Cutie, tapos binanatan yung Akai. Na-force yung heavy spin kay Sensui na walang nakuhang value out of it, ni walang na-disturb na formation, ni walang na-pin down na kalaban, and that way, so for TNC, yun yung win condition nila. And now, may Lord pa silang hawak. May part din kasi para sa Twisted na, dalawa raw yung point person natin. Natanggal natin si Lancy. Tapos pwede rin kaya si Trimar. But no, hindi mo pwede i-bypass. Dito talaga si Benny Cutie. Yup. And accomplishing so much. Taking the 3 members in a row. At ngayon, may Lord pang dala-dala TNC. Accumulating enough gold RWM. and damage as well. At ngayon, nandiyan ang kalakasan. Even the real manipulation ay nagamit na rin. Yun nga, Rico po, kalahati ka agad yung position. Bababa sa to 30%. Kailangan niya mag-replenish. Magkakaroon pa ng wave na patungo doon sa may bandang ibaba at sa itaas. At makililang ito ng tuluyan ng Twisted Minds. Although they have a decent na clear wave for Twisted Minds, kaso kailangan mo din talaga mag-expend ng a lot of resources. And even si Sean, kailangan mo din kailangan din niya magamit yung kanyang lantern flare para sa kalaban, hindi lang basta pang clear. May conceal na ginawa ang Twisted Minds. Ay. Pero handa ang TNC. Okay, no. alam nila, maraming na Habol ultimate to. na nagamit. Okay, Purify. Purify nagamit din. Lanzo, puprotektahan lang si Nosha. Nabubuhay ba si Sumi dito? Nagamit RWM. yung inflation. Ngayon, heavy Trimar? spin. Sabi na Trimar, sige, Trimar! ibalsa natin si Trimar! Finally, napatay itong si Trimar again.
Twisted Minds, naging matagumpay yung kanilang plano na tunawin ito. Ngayon naman, nawala ng heavy spin, itong si Sensui okay lang for Twisted Minds dahil wala pa namang Lord Objective. Maabot pa yung cooldown ng kanyang ultimate bago magkaroon ng Lord. So technically, that's a win for Twisted Minds. Without Trimar, for the next 15 seconds, biglang lumaya yung mid lane. Biglang nagkaroon sila ng luxury na lumabas at mag-push. Sabi nila, oo, mahirap targetin si Trimar. Pero what if malayo naman yung ibang mga members dito for TNC? Technically speaking, hindi sila pwede pa mag-jump in dahil buhay pa yung mga inhibitor dito for Twisted Minds. They could use that vantage point to their advantage. Ngayon for TNC Pro Team, may advantage pa rin naman sila dito dahil nga, sinabi mo, abot pa rin naman yung buhay na Trimar kung sakali magko-contest ng Lord. Yeah, gusto ko lang sabihin na unti-unti nang humahapde itong si Lancy. Again, available na rin yung kanyang Divine Glaive. So talagang nararamdaman ni Sensui even itong si Lansu no, kapag nakikita at humaharap siya, yung mga pokes sila ng Void Crystal and Void Blast. Talagang nangangaray na. So kailangan ng pagmantsagaan ng Twisted Minds kung sino ba ang magiging target dito. At may mga way naman sila kung iisipin mo, no? Parang pop lang ng ulti, tapos tsaka umatras, di ba? Ang daming mga option dito. Mga conditions dito for Twisted Minds is yung flicker final slash mula kay Kaloy. Kailangan ng matamaan si Lancy or even Benny Cutie. And if not, pwedeng si Zyda. Kung mawawala si Zyda dito, malaya ang Twisted Minds to go for the objective game. Kailangan lang nilang i-take into consideration na si Benny Cutie hindi lumalabas every single time. So kailangan malayer yung, nandiyan naman yung Bravest Fighter for Lansu, but the thing is kung siya lang mag-isa yung papasok sa likod, tutunawin lang siya ng mabilis ni Benny Cutie. Oh, yun yung conditions for Twisted. How about for TNC? Kanina, parang napapaganda pag natatanggal din nila agad si Sean. For TNC, ang pinakamagandang condition is malayer yung RWM and yung AOG. Put some boundaries kung saan lang pwedeng maglaro ang Twisted Minds and give Benny Cutie the space he needs. At ngayon, si Benny Cutie nakatago. There's going to be the Mountain Shocker here revealed. Ang mga posisyon dito ng The Minds. Okay, River Manipulation nagamit ngayon. Sumubsub na si Shaq doon, nagamit din yung Revitalize. Buhay pa ata siya, hindi niya mabibitawan yung Ayan na si Benny. At si Sensui na maalam din, wala ng jungler. Ngayon kailangan tumakbo ni Zyda. Habang punish din yung Kaloy. Habang sabay pa sa likod, Prit. Nakita si Benny Cutie. Makakaisa pa nga ata. Kaloy yung mapapaalam din. At pag-isa na lang si Nosha. May mga recos pa from Trimar. Classic Trimar play. Ngayon na ilang Examine Force. Kaya ba niya tunawin ang apat? Pero hindi. Nanaig ang Phoenix Army. At pwede nilang tapusin to. It's going to be a wipeout dire-diretso. Sapat ang wave nila dito. Endable na nga yata to. Tatapusin na nga ng TNC Pro Team. At i-excel ang serye na to. Just like what we mentioned, it's the layer.